Yo, what's up mga kaibigan? Nalina tayo magkwentuhan. Kanina ay naganap ang game ng Los Angeles Lakers at ng Washington Wizards at napakadami nga na nangyari sa game na ito para sa Lakers. Unahin na natin ang mga record na ginawa ni Luka Doncic. First quarter pa lang nga ay gumawa na siya ng 16 points, 7 rebounds, and 7 assists. Almost a triple-double sa first quarter. Habang patungo naman sa halftime ay mayroon na nga siyang 26 points, 11 rebounds, and 11 assists. Ginawa niya ito sa 19 minutes lamang sa first half at yan nga ang pinakamabilis sa triple-double sa kasaysayan ng Lakers. Ibig sabihin ay hindi nga yan nagawa nila Magic Johnson, Kobe Bryant, Kareem Abdul-Jabbar, Shaquille O'Neal, LeBron James, Anthony Davis, Will Chamberlain o kung sino pa man na mga all-time great ng Lakers. At sa third quarter naman ay mayroon na nga siyang 37 points, 11 rebounds, 13 assists, and 3 steals on 62% shooting sa field. At oo, hindi na nga siya naglaro pa sa fourth quarter dahil sa laki ng tambak nila sa Wizards. Nagtala din nga si Luka ng record para sa pinakamabilis na 30-point triple-double sa history ng NBA. Hinigitan na din nga ni Luka si Giannis Antetokounmpo para sa pinakamadaming puntos na nagawa sa dekada ng 2020s. Ibig sabihin from year 2020 to 2026. Habang sa LeBron naman ay pinoster din nga ang number 2 pick last NBA draft Alexander Sarr. Bukod dyan ay may reverse dunking nga siya mga kaibigan at may alley-oop din nga siya gamit ang kanyang left hand. Nagtala nga siya mga kaibigan ng 20 points and 6 rebounds sa game na ito. Tila ba bumalik nga sa pagkabata sa LeBron kung dumakdak nga siya sa game na ito. Habang si DeAndre Ayton naman ay bumawi nga mga kaibigan. Nagtala siya ng 28 points, 13 rebounds and 3 blocks on 12 of 14 shooting sa field. Si Bronny ay sumali na din nga sa dakdakan mga kaibigan. Sa uli ay nakuha nga ng Lakers ang 142-111 win sa game na ito na umabot pa nga sa 38 points ang biggest lead nila. At fun fact lamang mga kaibigan, lahat nga ng 10 players na naglaro para sa Wizards sa game na ito ay hindi pa pinapanganak nung naganap ang NBA debut ni LeBron James. Ano ba masasabi nyo tungkol dito? Habang si Nikola Jokic naman ay naganap na din nga ang pagbabalik mula sa kanyang knee injury. Nagpahinga siya ng halos isang buwan at hindi nga uso ang kalawang kay Joker mga kaibigan. Hindi nga siya nahirapan na mag-adjust at nagpakita pa din nga siya ng MVP-like performance. Nagtala siya ng 31 points, 12 rebounds, 5 assists, and 3 steals on 8 of 11 shooting sa field. At ginawa niya lang ang lahat ng to sa loob ng 24 minutes of playing time. Pinangunahan niya nga ang Denver Nuggets sa panalo laban sa Los Angeles Clippers sa score ng 122-109. 22 points din si Tim Hardaway Jr. on 5 of 7 shooting sa 3-point line mula sa bench. 21 points din si Peyton Watson at 20 points, 4 rebounds and 9 assists naman si Jamal Murray. Sa Clippers naman ay 25 points and 9 assists din si James Harden. 21 points, 6 assists si Kawhi Leonard. 18.6 rebounds si John Collins at 17.7 rebounds si Ivica Zubac. Subalit hindi nga yan sapat mga kaibigan. Nagkakaroon nga ng solid season sila Luka Doncic at SGA, subalit muling pinapaalala sa atin ni Nikola Jokic ang laro ng isang tunay na MVP at ng isang player na widely considered as the best player in the world today. Ano ba ang masasabi nyo sa performance na pinakita ni Nikola Jokic?